Sa loob ng daang taon, ginamit ang mga braha upang hulaan ang hinaharap, gabayan ang naliligaw, at tuklasin ang hindi nakikita. Ngunit ito ba ay tunay na gabay o isa lamang guni-guni? Paniniwala o panlilinlang? Sining o salamangka? Bawat pagbukas ng braha ay isang kwentong bumubukas, at sa pagitan ng gabay at guni-guni, ikaw, ano ang iyong paniniwala? Ang paggamit ng tarot sa Pilipinas ay hindi parte ng katutubong kultura ng mga Pilipino, ngunit ito ay naging tanyag sa paglipas ng panahon. Lalo na noong panahon tayo ay sinasakop ng mga Amerikano at Espanyol. Ngayon, hindi na bago at lalong mas naging karaniwan ang mga taong bumabalasan ng baraha sa lansangan. Maging sa social media, marami ng tagabasa at tagasubaybay ng tarot na naniniwalang magbibigay ito ng linaw sa landas ng kanilang kinaharap. Naniniwala po po sa tarot? Sa akin, oo. Kasi pero minsan kasi parang nagiging totoo siya, ganun. But sometimes the results of the tarot is nagiging totoo, like yung mga ibang nagtatarot. So some of them kasi 'di ba pag tinatarot is hinuhula, tinatal yung personality mo. So kasi may mga napapanood ako nun eh. So yung mga hula niya na lumalabas sa tarot is right. So naniniwala naman ako sa tarot. Para sa akin, hindi ako naniniwala sa tarot card. Kasi naniniwala ako na sigad lang kasi yung makakapag ng future natin. Kasi kung maniniwala tayo sa tarot card, parang tao ba? Yung mismong manghuhula ba yun? Humuhusga na agad sa future natin. Hindi ako naniniwala sa tarot card kasi naniniwala rin ako na sigad lang ang makakapag-predict ko ano magiging future natin. Pati one time, meron din ako manghuhula. Bali, hinulaan niya ako, ganun. Di naman nangyari, ganun. Tapos, kasi ang hula kasi pwede namang totoo, pwede hindi. Pati kung mas paniniwalaan mo na yung hinulaan ka, ayun, parang mas ma-attract mo yun. Pero hindi ako naniniwala sa tarot. Ako personally, hindi po ako naniniwala sa tarot cards kasi I believe na tayo po yung nag-create ng sarili nating destiny, and even though merong siguro like yung tarot cards, 'di ba? Para mapipredict niya kung ano yung kung ano mangyayari sa iyo. Parang kasing hindi believable na doon ka lang magbe-base na ganito mangyayari sa akin. So parang yung ibang tao one sentence lang ba? Parang yung ibang tao, doon lang maniniwala. So, I think hindi siya reliable. Yun lang naman. Hindi po ako naniniwala sa tarot reading kasi wala pong proof. Same lang din po. Hindi po ako naniniwala sa tarot reading. Kasi, nasa sa akin na po yun. Same po, hindi po ako naniniwala. Religious person po kasi ako. Perfect! Hindi din po ako naniniwala sa tarot reading kasi personally po is naniniwala po ako na yung tao po mismo yung naggagawa ng future niya, hindi po siya magbe-base sa tarot reading or something. Thank you po. Thank you. Or are you crushing on someone ba? Yeah, it's not coming yet. It's not coming. Okay. Yung devil kasi, actually, generally, it's a negative reading. Pero kapag iti-take naman siya natin as a warning or a sign from us, maybe this card means that you have to work on yourself more.
So it's not coming yet. Tama yun It's not kasi. magiging masamang ugali. You have to work on yourself. Oo, You have kasi- to parang regain your power as an individual. Kamunang makulit, Roman. Hindi ko po alam ang mararamdaman ko. Hi. Hindi ko po alam ang mararamdaman ko. Siguro po, pag nangyari na lang po sa akin yung sinabi ni Kuya, saka po sasabihin ko sa inyo. Ay, ko pala. As of the moment is hindi ko din po sure kung ano yung mararamdaman ko. Pero in the future po, we will see kung ano mangyayari. Ako even though hindi ako masyadong naniniwala, para kasing kapag binabasahan ka ng mga ganong klaseng bagay, nakaka-curious din siya. And pag, di ba meron din sa TikTok na ganon? And nakaka-curious talaga siya. So, I think yung process is enjoyable naman. Na-feel ko po na okay naman po siya since parang nag-a-apply naman po sa akin yung nabasa sa akin. Thank you po. Thank you so much. Thank Paano ko po kayo i-address? Siguro depende na lang sa way ng iyong ng pag-approach sa akin kung paano mo bibigyan introduction yung yung pag-interview sa akin para i-approach ko yung yung side ko para patungkol sa Tawagin ko na lang po kayong sir. sir. Sige po. Okay na? Okay, na lang po. First question po sir ay, familiar po ba kayo sa mga tarot reader po or mga tarot reading po? Hindi masyado, pero yun po yung parang mga manghuhula po sila, tapos gumagamit po sila ng baraha. Ngayon po sir, ano po yung gusto niyo pong sabihin sa mga nagpa-practice po ng tarot reading o yung mga nanghuhula po mismo? Okay. Sige, okay, by the way, nais ko lang na makita natin ang references mula sa salita ng Diyos sa mga naniniwala patungkol sa tarot reading. Okay, so doon makikita natin yan sa Revelation 21 verse 8 na kung saan nababanggit doon yung patungkol sa sorcerers. Okay, so nais kong i-quote ito sa inyo para meron tayong references mula sa salita ng Diyos. Okay, the Bible says in Revelation 21 verse 8, but the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Alam nyo, yung mga gatong practices, sorcerers, ay ang sabi ng salita ng Panginoon, tayo ay part ng dagat-dagatang apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Kaya kung sino man yung mga nagpa-practice ng ganito, hinahamon ko kayo mula sa salita ng Diyos na ang patutunguhan ng ganito ay walang iba kundi lake of fire. Dahil yan ang nasasaad sa salita ng Diyos, no? Wala ako ibang references, wala akong not in my mind, not in my belief, but only the Bible, no? Ito mula sa salita ng Diyos ang aking pinaniniwalaan patungkol sa sorcerers, no? So, yes, sir, ano naman po yung masasabi niyo po sa mga naniniwala po sa kanila, especially po ngayong mga kabataan, kasi kahit po sa social media, napakatalamak na po niya. Marami pong mambabasa ng mga baraha ang dumadaan po sa aming FYP, sa TikTok po, even po sa Facebook, at ang dami pong tumatangkilik at naniniwala. Ano po yung masasabi mo po na doon po mas naniniwala? Okay, so sa ganitong sa ganitong nabanggit ko sa inyo ay doon sa mga naniniwala, no? Huwag na kayong maniwala diyan. Oo. Higit sa lahat, paniwalaan natin ang salita ng Diyos. Oo. Kasi kung maniniwala kayo diyan, mapapahama kayo. Kaya nga may tinatawag na hula eh. Bakit?
pwedeng tumama, pwedeng hindi. Kaya hula, no? Mahirap 'yon. Kinakailangan maging be sure kung saan tayo ika nga dapat maniwala. Paniwalaan natin ang salita ng Diyos. Thank you po, sir. So sige, salamat.